Ngayong araw nga ay mag-e-expand tayo sa isang negosyo natin. Ito yung NJ Photography Studio. Nung unang araw nga, nag-hire kami ng tao para magbakbak dito at gumawa ng partition. Kasi sa sobrang dami naming inaasikaso ngayon, parang hindi na talaga kaya ng katawan namin. Nung unang papatayo natin sa NJ Photography Studio, halos kami-kami lang din ang nag-renovate dito. Kaso this time, kailangan natin ang alalay ng ibang tao. Buti sana kung marami yung katawan natin, edi marami din tayo magagawa sa isang araw at hindi tayo mapapagod agad. Dahil malaking trabahuin pa talaga to kasi hindi lang ito yung gagawin natin. Magpipintura din tayo dito. Ginawa nga natin tong expansion ng NJ Photography Studio dahil napapansin namin tuwing may nagfo-photoshoot ay nahihirapan sa space dahil maliit lang yung waiting area natin. Kaya naman nagkataon na bakante yung pwesto ng katabi ng NJ Photography Studio. Grinab na natin yung chance para makapag-expand tayo. Minsan kailangan talaga natin mag-invest ulit. Hindi ibig sabihin na nag-generate na ng income wala ka nang gagawin para mas mapabuti yung services nyo. Syempre halos araw-araw din tayo nag-iisip kung ano pa bang pwedeng gawin para maging 100% okay talaga yung negosyo natin. Hindi lang para magka-profit kundi para satisfy yung mga customers natin dito. Halos ginaya lang din natin kung ano yung arrangement sa kabilang studio dito sa bago. Syempre pinaayos na din natin yung wirings para hindi tayo mahirapan. Tapos na nga yung partition na ginawa natin para sa studio. Pero madami pa talaga tayong gagawin dito. Huy. Aside sa pagpipintura, magde-design pa tayo dito. Marami din talaga mga butas-butas sa dingding at sa taas na kailangan kaveran. Tong last na araw nga ay babakpakin na nila kuya yung partition ng unang studio natin dito sa bago. Magiging malaki na talaga yung waiting area natin. Nung sumunod na araw nga kailangan na natin simulan yung pagpipintura dito para mabilis matapos. Saktong masama yung pakiramdam natin dito pero pupunta pa rin tayo sa studio. Yung unang ginawa nila Norme ay bumili muna sila ng mga pintura na kakailanganin nila para diretso na sa pagtrabaho pagdating sa studio. Sa pagpintura naman, hindi na kami nag-hire ng tao kasi marami naman kami. Siguro kaya naman namin itong tapusin ng ilang araw lang kasi sa pag-partition, pag-wiring at pagkuha ng mga kahoy, umabot ng halos 4 na araw sila kuya. So siguro kaya din namin ng mga ganong araw na matapos na tayo sa pagpintura. May nakapagsabi kay Norme na lalagyan daw ng thinner yung pintura para daw mas kumapit. Kaya yun yung ginawa nila. First coat pa nga yung ginawa nila ngayon. Pero parang mamamatay na daw sila dito kasi sa sobrang tapang ng amoy ng pintura. Evernight lang talaga kami nakakabanat sa pagpintura dito. Kasi nga may mga customer din tayong tinatanggap sa kabila. Sa isang gabi nga lang halos natapos na nilang paglagay ng first coat dito. Sa sobrang dami ba naman namin? Wala talagang imposible pag magtutulungan, diba? Pero siguro mas mapapadali yung trabaho namin kung hindi lang talaga matapang yung amoy ng pintura. Sa sobrang tapang kasi ng amoy, hindi ka makakahinga ng maayos. Nasabi ko din kanina na maraming mga butas dito kaya naman kailangan talaga siyang batakan para maganda naman tignan. Pati yung mga hiwa gawa ng mga pinagdidikit na mga plywood. Kinabukasan nga ay tinapos na nila kuya sa pagbakbak ng partition dito. Ibali ganito kalaki na nga yung waiting area natin kaso nga lang medyo makalat pa talaga kasi hindi pa tapos yung ginagawa dito. Sa araw na to nga tinapos na lang din nila kuya lahat ng kailangan nilang gawin. At si Norme naman binatakan yung iba na hindi niya nabatakan kagabi. Kawawa naman tong bata na to. O, tingnan nyo naman yan. O. After nga nila mag-lunch, bumili na naman sila ng mga pintura kasi nagkulang yung binili nila. At bumalik na naman kaagad dito sa studio para matapos yung kailangan tapusin. Second coat na nga pala sa pagpintura tong ginagawa ni Norme ngayon. Sobrang bilib din talaga ako dito kay Norme kasi sobrang hands-on niya talaga sa mga gawain. Patigil-tigil talaga yung pagpipintura nila kasi nga sobrang sama ng amoy. Nahihilo na nga si Norme sa sobrang tapang ng amoy. At nung hapon na nga, back to work na naman ang lahat. Marami na naman kami magtutulungan ngayon para matapos tong pagpintura dito. Punta nga pala si Wendy dito kasi gusto niya daw makatulong. Kaya yan sa pagtulong niya nasira yung brush. Naku! Timing pa talaga na may video naging palpak. Wala na nga ibang nagawa si Norme kundi napakamot na lang siya at tumatawa. Back to work na nga lang daw siya para matapos na. Basta wag kayo magtaka ha. Tumulong talaga yan si Wendy dyan. Na kahit natapos ng pinturahan, dinadaanan pa rin niya. Grabe din talaga to mag-cheer up si Norme para daw ganahan. Yung mga kasama namin sa pagtrabaho, may pabonus daw siya this Christmas. Kaso nga lang, 50 pesos nga lang daw. At kahit nga wala pang Christmas dahil mababait sila, pag-uwi namin ay binigyan sila ng bonus. Grabe, hindi talaga mawala yung mga ngiti nila, oh. Kinabukasan nga dahil tuyo na yung mga pintura, naglagay na ng tape si Norme para pang design niya. Kung sa kabila mas marami yung white na part, dito naman alternate natin. Nag-enjoy talaga si Norme sa ginagawa niya ngayon kasi hilig din niya yung mga ganito. Medyo natatagalan din si Norme dito sa paglagay ng tape kasi isa-isa talaga siya. Pero after ng paglagay nito lahat, ratsada na sa pagpintura. Sa loob naman may nagsisimula na sa pagpintura. At nung natapos na nga lagyan ni Norme
Norme ng tape lahat, pininturahan niya na to ng itim. Since siya lang mag-isa sa pagpintura dito, natagalan talaga, pero buti na lang naka-timelapse. Hindi mas naging mabilis yung pagpintura niya, kita nyo naman, di ba? After nga ng pagpintura ng itim, finalize na niya yung pagpintura dito ng mga puti. Halos tapos na din dito sa loob, konting push na lang talaga ay matatapos na ang renovation natin sa NJ Photography Studio. After nga ng mga pagpintura, nagsimula na naman tayo sa paglinis ng sahig. At nung sumunod na araw na naman ay tinanggal na nila Norme yung tape na dinikit dito para makita na natin yung design. Kaso nga lang medyo nahirapan sila sa pagtanggal dahil nasasali yung pintura sa pagtanggal. Huy! Pero syempre dahil Norme yan, hahanapan niya ng paraan. Kami naman dito sa loob, nagsisimula na kami sa pagkuskus ng sahig para malinis talaga. Feeling Cinderella talaga tayo in today's video. At tignan nyo naman, kahit hindi pa tapos yung ginagawa ni Norme, sobrang ganda ng tignan. Huy! Paano ka ba ginawa ng mama mo? Bakit ang dami mong alam? 'Di ba? Ang unique ng mga design, Norme yan eh. Dito nga sa narentahan natin, may isang malaking cashier na hindi na nagagamit, kaya naman hiniram na din natin para hindi naman masayang. At syempre, pinaganda din natin to, pininturahan natin ulit. Tignan nyo naman parang naabandona na talaga kasi sobrang dumi na. May mga material na bagay talaga sa buhay natin na tingin natin hindi na natin mapapakinabangan, pero pag aayusin natin to ay kaya pa pala. Diba? Instead na bumili kami ng bago, edi ito na lang yung nirenovate din namin. Edi hindi kami nakagastos ng malaki. Sa buhay, kailangan mo talaga maging maparaan. Habang tinatapos nga ng mga kasama namin yung cashier, ito kami ni Norme pumunta sa mall para bumili ng panibagong sofa para komportable naman yung mga customer natin. O diba? Para nga talaga kaming na back to zero sa ginawa namin, pero ang kaibahan lang ngayon, expansion na siya. Halos sabay-sabay talaga yung projects natin this year, pero okay lang. Kahit minsan nakaka-stress sa process na ginagawa natin to, masarap naman sa pakiramdam pag natapos na talaga lahat. Habang sila Norme tinatapos ang pagpintura dito sa bagong cashier natin, kami naman ay naglilinis sa ibang parte ng sahig. At meron na din nagsisimula sa paglagay ng design dito. Sa pagpasok nga ng cashier, nangangailangan talaga ng maraming tao sa pagbuhat nito kasi sobrang bigat. O diba, napakaganda ng tignan. Para na tayong nasa hotel, char. After nga namin malagay yung cashier, nagligpit na kami ng mga gamit namin para matapos na yung setup natin dito sa studio. At syempre, inopen na din natin tong bagong nabili natin na sofa. Hindi din talaga biro yung nagastos namin dito. Pero kasi sa negosyo, ayaw naming tipirin. Gusto namin yung pinaka worth it talaga. Ito na nga yung look niya sa labas, pero syempre may mga improvement pa tayo na kulang dito. Grabe, halos sa 1 week na pagtatrabaho dito, ito na yung kinalabasan. Ano masasabi nyo? Comment naman kayo.